Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, October 18, 2023. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Naririnig mo sa labas yung barilan. Bukod sa barilan, yung sabog dito, sabog doon, sirens. Sabay-sabay yon. Unang batch ng mga Pinoy na naipit sa sigalot sa Israel, ligtas ng nakabalik ng bansa. I hope they will just drop the whole idea of the Maharlika Investment Fund. Implementasyon ng kontrobersyal na Maharlika Fund. Bakit sinuspindi muna? Marami din na taong naawa sa akin dito. Gusto ko makasali sa ganyan. Wala po eh. Wala pong nag-iikot. Sa ika-4 na buwan ng food stamp program ng pamahalaan, ilang mga naghihirap na Pinoy umaasang mapasama rin sa mga benepisaryo. At 2 linggo bago ang undas, mga tindera ng bulaklak sa Dangwa naghahanda na sa inaasahang dagsa ng mga mamimili. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Ligtas nang nakauwi ng Pilipinas ngayong araw ang unang batch ng mga Pinoy repatriates mula Israel. Pero binigyang diin ng Department of Migrant Workers at Department of Foreign Affairs na hindi sila titigil sa paghahandang salubungin ang mga Pinoy galing Israel, lalo't inaasahan na sa mga susunod na araw ang pagdating ng sunod na batch naman ng mga Pinoy repatriates. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Kasi naririnig mo sa labas yung barilan. Bukod sa barilan, yung sabog dito, sabog doon, sirens. Sabay-sabay yon. So, kinakabahan po ko, nanginginig sa takot. Ganito isinalarawan ni Maylene ang kanyang karanasan sa nangyayaring sigalot habang nasa Israel. Kabilang si Maylene sa unang batch ng Pinoy repatriates na ligtas ng nakauwi ng Pilipinas. 16 silang overseas Filipino workers na sinalubong ng Department of Migrant Workers at Department of Foreign Affairs sa Ninoy Aquino International Airport pasado 4:00 ng hapon kanina. Kasama rin nila ang isang buwang sanggol. Bumiyahe sila mula Tel Aviv sa Israel, lulan ng eroplano na may connecting flight sa Abu Dhabi pauwi ng Pilipinas. Siyempre nag-iyakan po kami kasi masakit din po sa loob ko na iwanan siya. Napakabait po nila sa akin. Wala po ako naging problema. From day one sa kanila, lahat po ng pangangailangan ko, binigay nila. Napaka-generous po nila. Kaya ang sakit po na iwan siya. 14 sa mga repatriates ay pawang mga caregivers habang ang isa naman ay hotel personnel. Halos lahat sila ay naninirahan sa Tel Aviv. Isa naman ang naiwan sa Abu Dhabi matapos makaranas ng pananakit ng dibdib. She's out of danger daw but I don't know when makaka-uwi, no? Nangako naman ang Department of Social Welfare and Development, Department of Health at TESDA, kasama rin ang ilang mambabatas na magpapaabot ng tulong sa repatriates, kabilang na ang stress debriefing at psychosocial counseling. Nagbigay po tayo ng financial assistance at na meron din pong educational assistance as needed. May initial assessment na po tayo, tinignan ng kanilang vital signs, kinamusta po sila kung meron silang mga urgent medical needs. Naglaan po tayo ng mga scholarship and we gave them a commitment of scholarship certificate sa ating mga OFW dumating at dadating pa. I would like to ask for your prayers, particular po dun sa 3 unaccounted for na sa ngayon hindi pa natin alam kung anong estado nila. So wini-welcome po natin sila at nakikita rin po natin yung tinatawag po natin na whole of government approach sa pag-address po nitong concern po nito. To God be the glory po. Maraming salamat po at kayo po ay nakauwi ng safe at ligtas sa inyong mga pamilya. Sa kabila nito, 78 Pinoy naman mula Gaza Strip ang nagpahayag na mapabilang rin sa repatriation. Ayon sa DFA, maaari pang madagdagan ang bilang na ito dahil nasa 137 daw kasi ang mga Pinoy na nakapang-asawa ng Palestino at kasalukuyang naninirahan sa Gaza Strip. Hinihintay lang natin na mangyari ito. Ang sabi ng Israeli ambassador na be ready anytime.
Pero may kalayaan pa rin naman anya ang mga Pinoy doon na manatili kasama ang kani-kanilang pamilya. Except for yung problema nila, yung food and water supplies and all, they're ready to cross the border. Kung saan pagdating nila doon, andyan yung ating embahada. Nakikipag-ugnayan na ang gobyerno ng Pilipinas sa gobyerno ng Egypt upang mapakiusapang buksan ang pinto ng Cairo para sa mga Pinoy na nadadamay sa sigalot. Kasi pag magbukas yung corridor, it will be hindi yan permanent. It might be a window ng a few hours or one day. Ito ang unang beses na naglunsad ng repatriation efforts ang gobyerno ng Pilipinas mahigit isang linggo matapos atakihin ng Hamas militant group ang Israel. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Personal namang nagpaabot ng tulong pinansyal si House Speaker Martin Romualdez sa pamilya ni Paul Vincent Castel-Levy, isa sa 3 Pinoy na nasawi sa giyera sa Israel. Dumayo si Romualdez sa San Fernando, Pampanga upang ipaabot ang 500,000 na tulong pinansyal sa naturang pamilya, habang tiniyak rin ang suportang ibibigay sa pamilya pa ng 2 pang mga biktima. Tiniyak din ni Romualdez na inaasikaso na ang pagpapauwi sa mga labi ni Castel-V at ng 2 Pinoy sa lalong madaling panahon. Una nang sinabi ng Pangulong Marcos na hinihintay na lamang ng pamahalaan ang pagbubukas ng humanitarian corridor sa Rafah border para ligtas na maiuwi ang mahigit 100 Pilipino mula sa Gaza. Suportado ng ilang mambabatas ang desisyon ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na suspindihin muna ang Maharlika Fund. Kasunod na rin ito ng paghingi ng pagluluwag mula sa mga banking regulations ng Land Bank at DBP. Hiling din ng ilang opisyal na ibalik muna ang nasa 75 billion pesos na pondong inilagay na sa MIF. Narito ang ating Balitang A to Z. I hope they will just drop the whole idea of the Maharlika Investment Fund. Tuluyan na lang ibasura ang Maharlika Investment Fund. Ito ang panawagan ng dating Deputy Governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Diwa Ginugundo. Ngayong sinuspindi na ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang implementasyon ng kontrobersyal na State Fund. Base sa nilagdaan na Memorandum Order ni Executive Secretary Lucas Bersamin, October 12 ipinag-utos ang suspensyon upang mabusisi pa ng Pangulo ang implementing rules and regulations ng batas. Dagdag naman ni Ginugundo, dapat ibalik ang 50 billion pesos na kontribusyon ng Land Bank at 25 billion pesos na iniremit na rin ng Development Bank of the Philippines sa MIF. And in the first place, yung pera ng Land Bank at saka ng DBP is not exactly owned by the government. Depository yan ng publiko. Posible rin anyang nag-ugat ang suspensyon sa paghingi ng regulatory relief ng Land Bank at DBP mula sa BSP. Because of their commitment to the MIF, bababa yung kanilang kapital, and unless bigyan sila ng BSP ng regulatory relief, hindi sila makakapagpautang o bababa yung kanilang pagpapautang. The second possibility is they may no longer be compliant with the BSP requirements. And suportado naman ni former President at Deputy Speaker Gloria Arroyo ang Pangulo sa desisyon nito. You know, the President is the one he has access to data. And so, as I said, he has his reasons. And so, we trust him in this. Habang si Senate Minority Leader Coco Pimentel naman, kumbinsidong marami talagang problema simulat sa pool ang Maharlika Fund. Pero ikinatuwa nito na sa wakas ay nakinig ang Pangulo at sinuspindi muna ang batas. Samantala sina Senators Francis Escudero at Sherwin Gatchalian kine-question rin kung nasaan na ang pondo na inilagay sa MIF at ang epekto nito sa Land Bank at DBP. Ba't nila ginawa yun nang niwala pang nahihirang na CEO at mga members ng board at niwala pang IRR? Masyado naman yata sila nagmamadali nung ginawa at pinagpasahan nila yon. The mere fact na humingi sila ng regulatory exemption, ibig sabihin may problema silang nakikita. At dapat mapag-aralan mabuti ito. December 2022 nang ihain at maipasa sa Kongreso ang Maharlika Fund na ayon sa Pangulo ay ideya nito. July 18 nitong taon naman nang maisabatas ito ng punong ehekutibo.
So far, so good ang pilot testing ng food stamp program ng DSWD na nasa ika-4 na buwan na ngayon. Pero kasabay nito, umaasa ang ilang mga naghihirap na Pinoy na mapasama rin sana sila sa mga benepisaryo. Ang detalye sa balitang A to Z ni Kim Salinas. Laking pasasalamat ng senior citizen na si Lola Aida dahil 4 na buwan na silang kumakain ng walang alalahanin. Salamat sa pilot testing ng food stamp program ng gobyerno. Yung buhay namin, minsan meron, minsan wala. Pero nung nakasali ko dito, mas okay ngayon. Dahil kasi yung 3 beses isang araw, nakakain namin yun. Dati hindi. Pero kung gaano kasaya si Lola Aida, lungkot naman ang nadarama ni Lola Virginia dahil hindi siya pinalad na mapasama sa naturang programa. Nag-apply nga po ako ng single parents, ayaw ko tanggapin dahil lola lang daw ako. Sabi ko, paano ako magiging lola? Wala na ho yung anak ko, patay na. Wala na rin mga magulang. Kaya ako sabi ko, konting tulong naman lang sana. 5 ang apo na naiwan sa pangangalagan ni Lola Virginia matapos masawi ang kanyang anak na ina ng mga ito. Akala nga raw ng kanyang mga kapitbahay ay binipisaryo na siya ng programa, lalo't katabi lang mismo ng kanilang maliit na tirahan ang venue ng pamamahagi ng ayuda sa Barangay 154, Tondo, Manila. Akala nga nila kasali ako dahil marami din na taong naawa sa akin dito. Gusto ko makasali sa ganyan. Wala po Wala pong nag-iikot. Isa lang si Nanay Virginia sa mga naghihirap na Pinoy na nagnanais ring makasali sa food stamp program ng Department of Social Welfare and Development. Pero paano nga ba mapasama rito? Ayon sa DSWD, hindi ho tayo kumukuha ng application but rather tayo ang nag-identify ng food poor families. 1 milyon yan na Pilipinong pamilya na hindi kumikita ng mahigit sa 8,000 kada buwan. Tuloy-tuloy po ang ating assessment sa ating mga kababayang mahihirap. Nagre-review po tayo ng listahanan ngayon. Doon natin nakikita kung ilan talaga yung food poverty na household sa Pilipinas. Samantala, dinipensahan naman ni DSW Chief Rex Gatchalian ang dahan-dahan na rollout ng programa. Walang pera ng ng Pilipinas ang ginamit kung hindi pera to na mula sa donor agencies. At syempre meron silang paraan ng pagproseso ng kanilang sariling pondo. Inaasahan naman na sa July 2024 ay nasa 300,000 na ang magiging benepisaryo at target itong madagdagan kada taon para maabot ang 1 milyong pamilyang Pilipino. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Tila isang squatter. Ganyan inilarawan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang China dahil sa iligal na pag-okupa nito sa ilang bahagi ng West Philippine Sea. Kasunod yan ng pag-claim ng Beijing na dinedepensahan lang nito ang kanilang soberanya malapit sa Pag-asa Island sa mga hakbang nito na pagharang sa resupply mission ng Pilipinas. Dagdag pa ni Teodoro, katawa-tawa ang nasabing claim at iginiit na illegal occupants ang China sa 200-mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Pag inoccupy ng Pilipinas ang Hainan Island, yun, illegal occupation yun. Pero yung nandito sila within our 200-mile exclusive economic zone, sila ang squatter, illegal occupant sila dito. Ayoko naman matawa dahil bastos naman. Pero itanong mo sa kanila kung ano yung ibig na sabihin. Nagsimula ng maghanda ang mga tindera ng bulaklak para sa inaasahang dagsa ng mga mamimili sa papalapit na undas. Ayon sa kanilang hanay, posibleng umabot sa triple ang itaas ng presyo ng mga ito pagsapit ng araw ng mga patay. May balitang A to Z si Lane Garcia. 2 linggo bago mag-undas, nananatiling kalmado ang presyo ng mga bulaklak sa Dangwa, Maynila. Kaya naman si Laika sinamantala ang mababang presyo at nag-uumpisa ng bumili ng ilang bulto na kanya ring ititinda para sa araw ng mga patay. Galing pa po ako sa Muntinlupa sa Alabang. Bali, tinatanong ko pa po yung presyo kung magkano. Para po sa pangalawang balik ko po, bultuhan po kasi kami kung bumili. Ngayon po pa isa-isa lang po ako para kung makamenos po ako sa ngayon, pero alam ko po magtataasan. Sa ngayon medyo hindi pa masyadong mabili. Kasi siguro nagsipaghanda din yung pupunta sa
sa sementeryo. Kaya medyo matumal ngayon sa ngayon. Maaga pa naman eh. Sa ngayon, naglalaro sa 150 pesos ang isang dosena ng Radus, 180 pesos naman sa Malaysian Mums, habang 150 pesos naman ang kada piraso ng lokal na rosas at stargazer. Pero ayon sa mga nagtitinda, pwedeng dumoble ang bentahan nito paglapit ng katapusan ng buwan. Sa ngayon po, ang benta ko po sa may paso is 130. Pag pumatak na po siya ng 30, 31 na uno, na po kami, 150 sa paso po. Pero pag plastic po, ang isa, 60 pesos po. Sa ngayon, itong basket namin, ang bigay namin nito, 300. Saka ngayong pag-undas na, baka magdodoble o triple ang price nito. Puspusa naman ang paghahanda ng flower vendors at inaasahang dagsa ng mga mamimili, lalo't ramdam na rin daw nila ang pagbangon ng kanilang hanay mula sa 3 taong pandemya. Para sa Balitang A to Z, Lane Garcia. Nagpaalala si infectious disease expert Dr. Ronchlan Solante sa publiko na mag-ingat sa sakit na influenza o trangkaso. Ayon kay Solante, tumaas ang bilang ng kaso ng nasabing sakit sa lahat ng mga rehiyon sa bansa dahil yan sa pagpasok ng amihan season. Kaya naman binigyang diin ni Solante ang kahalagahan ng pagsusuot ng face mask at pagpapaturok ng flu vaccine. Iginiit din ito sa publiko na kung masama na ang pakiramdam, mas mainam na manatili na lang sa bahay para hindi na kumalat ang sakit. Batay sa datos ng Department of Health, nakapagtala ng mahigit 150,000 na kaso ng influenza sa buong bansa nitong October 13. Nakitaan rin ang pagtaas na umabot sa 26% sa nakalipas na 3 hanggang 4 na linggo kumpara sa parehong panahon nakaraang taon na mayroon lamang 104,000 na kaso mahigit. We have to educate again, and remind everyone na napaka-importante magsuot ng face mask, whether an ordinary face mask, a cloth mask can be acceptable, para lang that's the barrier of getting the infection. At the same time, especially sa mga vulnerable population, kasi ang mga vulnerable population, ito yung natatamaan na pag influenza-like illness lang, pwedeng mag-severe, kagaya ng COVID. Susunod sa ibang balita ang latest update sa ospital sa Gaza matapos ang airstrike. At sa ating balitang sports, dating De La Salle University star Jeron Teng nakahanap ng bagong tahanan sa PBA. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Nagpasalamat si Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa kanyang mga taga-suporta dahil sa walang sawang pagtitiwala sa kabila ng mga kinakaharap nitong issue. Sinabi rin ni Duterte na naiintindihan niya ang sentimento at galit ng ilan sa mga taga-suporta dahil sa pag-alis ng confidential fund ng OVP at DepEd. Kaya naman nakikiusap si Duterte sa mga ito na bigyang pansin na lamang ngayon ang patuloy na pagtaas ng mga bilihin at iba pa. Matatanda ang inalis ng Kamara ang 650 million peso confidential and intelligence funds ng kanyang 2 tanggapan at inilipat sa mga ahensyang nakatutok sa West Philippine Sea. Samantala, pinaalalahanan ni House Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na wala na siya sa pwesto para magmandato sa mga otoridad. Ito ang naging tugon ng mambabatas matapos hamunin ni Duterte si House Speaker Martin Romualdez at buong Kamara na maglabas ng COA report para maipakita sa publiko kung saan ginagastos ang pera ng gobyerno. Habang binigyang diin pa ni Castro na itutuloy nila ang pagsasampa ng kasong grave threat laban sa dating Pangulo. Tiwala ang mambabatas na hindi mapagbibigyan ng confidential fund ang tanggapan ng ikalawang Pangulo sa 2024 national budget. Biro mo, during the wake of my father, makaka-receive ako ng ganong threat na during his presidency, maybe pwede niya sabihin yan. Pero hindi na siya presidente ngayon. He is not anymore immune to suit.
Kaya talagang kahit na anong pagtatanggol ng kanyang mga supporter, yung mga kanyang mga follower, ay this is extreme at sobra na ito. Talagang culture of impunity, and hindi niya pwedeng gawin yan to any person. Pinasinayan ng Armed Forces of the Philippines ang bagong Naval Detachment Building sa isla ng Mavulis kasama si Senior Vice Chairman on the Committee on National Defense, Senator Francis Tolentino. Binigyang diin ito ang kahalagahan ng Mavulis sa pagtataguyod ng soberanya ng bansa. Samantala, nakaligtas si Misamis Occidental Governor Henry Sevilla Ominal sa roadside bombing sa probinsya nitong weekend. Sa daan pauwi nito noong linggo nang tamaan ng bomba ang convoy nito sa Clarin Town. Sa ngayon, hindi pa malinaw ang motibo sa naturang pag-atake. Patayang nasa 500 individual sa isang ospital sa Gaza matapos ang airstrike. Responsable sa panibagong malaking pag-atake, hindi pa tukoy. Ang balitang A to Z Overseas mula kay Billy Torres. Sumugod ang grupo ng mga protesters sa embahada ng Israel sa Jordan matapos ang pag-atake sa isang ospital sa Gaza na kumitil sa buhay ng nasa 500 sibilyan. Sinisisi ng protesters ang Israel matapos na mga banta nito magsasagawa ng malawakang opensiba laban sa Hamas militant group. Bagay na mariin namang itinanggi ng Israel Defense Forces. Sa kanilang pahayag, paramilitary Palestinian Islamic Jihad ang nagpakawala ng palyadong rocket na siyang tumama sa naturang ospital. Kinundi na naman ng international community at ng World Health Organization na nasabing pag-atake. It is absolutely clear. Healthcare is not a target. It should never be a target of anyone in conflict. That is enshrined in international humanitarian law. And we're seeing this breached again and again and again over the last week. And it has to stop. It must stop. Kasabay nito, dumating na si US President Joe Biden sa Israel. Target nitong ipakita ang buong suporta sa nasabing bansa. The President will reaffirm the United States' solidarity with Israel and our ironclad commitment to its security. President Biden will again make clear, as he's done unequivocally since Hamas's slaughter of more than 1,400 people, including at least 30 Americans. Tututukan din ito ang sitwasyon sa mga hostage ng Hamas. The President will continue to coordinate closely with our Israeli partners to secure the release of hostages taken by Hamas, including men, women, small children, Holocaust survivors, and American citizens, as an indispensable humanitarian effort. Target din ng leader na mabawasan ang civilian casualties at mapayagan ang pagpapasok ng humanitarian assistance sa Gaza. Para sa balitang A to Z, Billy Torres. Sa wakas natagpuan na ni Jeron Teng ang kanyang bagong tahanan sa PBA matapos pumayag ang dating De La Salle University star na pumirma ng 2 taong deal sa San Miguel Beerman. Kinumpirma ang balitang ito ng kanyang ahente na si Danny Espiritu sa kanyang social media accounts. Kasunod nito, makikita na rin ngayon ang larawan ni Teng na nakikipagkamay kay San Miguel Corporation Sports Director Al Francis Ochoa. Hindi kasi naabot ng 29-year-old na swingman na ang extension ng kontrata sa kanyang dating koponahan na Converge Fiber Xers nang mag-expire ang kanyang nakaraang deal noong Agosto. Maaari namang mag-debut si Teng sa Beerman sa November 15, alas 8 ng gabi sa pagharap nila sa NLEX Road Warriors sa United Center, Antipolo. Sa aming pagbabalik, premiere night ng 5 breakups and a romance nina Julia Montes at Alden Richards. Kumusta naman kaya ang naging pagtanggap ng mga moviegoers? Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Star-studded
Solid ang naganap na premiere night ng 5 Breakups and a Romance sa SM Mega Mall Cinema kagabi na dinaluhan ng mga kaibigan celebrities ng mga bida ng pelikula na sina Julia Montes at Alden Richards. Ang mga spotted celebrities na naroon para magpakita ng suporta ay sina box office queen Catherine Bernardo, megastar Sharon Cuneta, Dimples Romana, Shaina Magdayaw at marami pang iba. Ito rin ang unang pagkakataon na nagsama at nagtambal sa isang pelikula sina Julia at Alden. Ang kwento ay tungkol sa pagbabalanse ng karera at pag-ibig. Samantala, nagsimula ng mapanood ang 5 Breakups and a Romance sa mga sinehan ngayong araw. Dahil sa'yo ngayon, nasa na yun? Leaves will soon grow from the barrenness of trees, and all will be alright in time. Oh, you never really love someone until you learn to forgive. Sino ba naman ang hindi mapapa-hashtag sana all sa kababayan nating si Arnold Knowles Uy na nakatanggap ng imbitasyon para sa premiere ng The Eras Tour Phil Concert ni Tay-Tay sa Los Angeles, California kung saan siya nagtatrabaho bilang isang nurse. Halina't alamin ang hindi makakalimutang tagpong yan. Ang mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ng Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa World Food Program Executive Director na si Eartharine Cousin. Ayon sa kanya, walang seguridad sa pagkain kung walang kapayapaan at walang kapayapaan kung walang pagkain. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulap, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!